Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lala sa gabing madilim. Ikaw ang Tuluyan na bang makakatakas si Don Pepe? At sino ang nabaril ni Don Pepe? Magandang araw at eto mga tayo sa ating pinakaabangan tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, nailigtas na si Lynette ng mga pulis sa kamay ng mga kidnappers at nakatakas naman si Dax at ang kasamahan nito dala ang pera ni Lynette. Pero binaril na ni Dax ang kasamahan niya bago pa siya isabit ito dahil nakita ni Lynette ang mukha niya at sabay iniwan ito ni Dax. Samantala, naitanong ni Lynette kay Katie kung natawagan niya na si Carlos at sinabi naman ito na oo. Maya-maya ay dumating si Carlos at pagkakita ni Lynette ay agad niya itong niyakap habang si Katie naman ay nakatingin sa kanila na iniisip kung sasabihin niya kay Lynette ang nakita niya kanina na iniwan siya ni Carlos. Hindi akalain ni Katie na isang duwag pala si Carlos. Niyakap din ni Lynette si Harry at nagpasalamat si Lynette sa pagligtas niya sa kanya. Tinawag naman si Carlos ni Doc Miner upang kunan siya ng pahayag ng mga pulis tungkol sa nangyari. Naiwan si Harry at kinausap ito ni Lynette habang si Doc Katie ay nagpaalam muna sa dalawa. Nabanggit ni Lynette kay Harry na iniligtas siya ni Carlos kanina na ipinagtaka naman ni Harry dahil ang sabi ni Carlos sa kanya ay hindi pa niya ito nakikita. Napabilib naman si Lynette sa tapang nilang mag-ama na sinang-ayunan na lang ni Harry kahit medyo nalito siya sa sinabi ng tita Lynette niya. Maya-maya ay nagpaalam muna si Lynette kay Harry para puntahan si Carlos. Sa kabilang banda naman sa warehouse kung nasaan si Don Pepe at binabantayan siya ni Zoe. Napansin ni Zoe na mainit ang lolo niya kaya kaagad siyang kumuha ng mainit na tubig para punasan niya ito. Habang si Don Pepe naman ay iba ang nasa isip niya. Ito na ang pagkakataon niya na matakasan niya si Zoe. Habang kinakalagan ni Zoe si Don Pepe ng mga tali sa kamay at paa, agad hinawakan ni Don Pepe ang ulo ni Zoe at inuntog niya ito sa mesa. Nasaktan si Zoe at bigla itong napahiga sa sakit habang hawak-hawak niya ang ulo niya. Tumayo agad si Don Pepe kahit nahihirapan siyang lumakad at agad niyang kinuha ang baril at isang kahoy para gawin niyang tungkod. At nang paglabas ni Don Pepe ay bigla niyang nakita na dumating ang sasakyan ni Balahadja at masasalubong niya ito. Agad siyang tumakbo sa kakahuyan sa likod ng warehouse si Don Pepe at agad siyang nagtago. Hinabol naman ni Zoe ang lolo niya palabas. Nakita naman ni Balahadja na patakas si Don Pepe at dali-dali siyang bumaba ng sasakyan para habulin ito. At sumigaw itong, "Tanda, saan ka pupunta? Tatakas ka pa, bumalik ka dito." At siya namang paglabas ni Zoe at tinanong niya si Balahadja kung nasaan ang lolo niya. Sabi ni Balahadja, "Eden tatakbo, matanda na nga lang, naiisahan ka pa." "Paano nakatakas yun?" "Nakatali yun, kinalagan mo? Patatakasin mo?" Sabi naman ni Zoe, "Siyempre hindi. Gagamutin ko lang yung sugat niya." Nainis naman si Balahadja kay Zoe sa ginawa niya dahil kung hindi pa siya dumating, malamang nasira na ang lahat na pinaghirapan nila ni Madam Moira niya. Sabi naman ni Zoe, "Sige na, hanapin na lang natin siya." Pero bago makatakbo si Balahadja ay pinigilan ito ni Zoe at sinabing, "Huwag mong babarilin si Lolo." Sinagot lang siya ni Balahadja na bahala na at hinanap na nila si Don Pepe habang nakasunod naman si Zoe at tinatawag niya ito. Samantala, pinuntahan naman ni Lynette si Carlos habang kausap ng mga pulis. Tinanong ng mga pulis si Carlos kung may kaaway ba siya para gawin ito sa kanila. Sabi naman ni Carlos, "Wala po akong kaaway o kagalit. Hindi ko nga po alam kung bakit alam nila ang bahay ko." Sabi naman ng pulis, "Sige, kami na po ang bahala sa investigasyon. Total naman, nahuli namin ang kasamahan ng magnanakaw at mukhang makakatulong ito sa kaso ninyo dahil buhay pa siya. Dadalhin muna namin siya sa ospital para magamot." At nagpasalamat si Carlos sa mga pulis. Lumapit naman si Lynette kay Carlos para sabihin sa kanya ang sinabi ng mga magnanakaw na matagal na siyang tinitiktikan ng mga ito. Ikinagulat naman ito ni Carlos at sinabing tinitiktikan o may kasabwat sila. Sinabihan ni Carlos si Lynette na sino ba ang kasama mo kagabi, di ba sina Chang Susan at Yosa? Na ikinagalit naman ni Lynette ang sinabi ni Carlos dahil pinagbibintangan mo ba ang pamilya ko? Porko sila ang kasama ko kagabi? Sila ang pagbibintangan mo? Kilala mo ba ang pamilya ko, Carlos? Hindi nila magagawa yun para lang sa pera. Bakit mo idadamay ang pamilya ko sa nangyari? Sinabi mismo ng mga magnanakaw na sinusubaybayan ka na nila matagal na at narinig ko na may kausap siya na nag-uutos sa kanila. Paano mo nasabi na ang pamilya ko ang gumawa nito? Hindi naman nakaimik si Carlos at iniwan siya ni Lynette at pinuntahan si Katie. Samantala sa warehouse ay hindi pa din makita ni Balahadja at Zoe si Don Pepe. Ikinabahala ito ni Balahadja dahil kapag nakatakas si Don Pepe ay ito na ang magiging katapusan nilang tatlo. Kaya hindi siya
papayag o hahayaan na mangyari ito na matakasan sila ni Don Pepe. Kaya sinabihan ni Balahadja si Zoe na maghiwalay sila para mas madali nilang makita ang matanda. At nagbilin si Balahadja kay Zoe na kapag nakita niya ang lolo niya, ay sumigaw lang siya para mapuntahan siya nito. Umuo naman si Zoe sa sinabi ni Balahadja, pero sinabihan din siya ni Zoe na huwag mong babarilin ang lolo ko at ako na ang bahala sa kanya. Tiningnan lang siya ni Balahadja saka ito umalis para hanapin si Don Pepe. Habang si Don Pepe naman ay kahit nahihirapan na at pagod na siyang maglakad, ay nakapagtago pa din ito at nag-aalala siya na baka makita siya ni Balahadja, kaya hinawakan niya na maigi ang baril niya. Kahit natatakot na siya dahil naririnig niya si Balahadja na tinatawag siya, na lumabas na siya at pinapagod niya ito, papatayin siya nito kapag nakita siya. Maya-maya ay may narinig si Don Pepe na papalapit sa kanya, kaya naghanda siya at pinakiramdaman niya ito. At nang malapit na, ay bigla siyang lumabas sa pinagtataguan niya, sa kanya ipinutok ang baril sa taong nasa harapan niya, at bigla siyang nagulat na si Zoe ang nakitang nabaril niya. Ilapitan niya si Zoe at humingi siya ng tawad sa nagawa niya, dahil alam niyang magagalit si Obeng sa kanya dahil nasaktan niya si Zoe, at ikinatakot ni Don Pepe na makita niyang duguan si Zoe. Samantala, narinig naman ni Balahadja ang putok ng baril kaya agad niya itong pinuntahan, at hinanap kung nasaan si Zoe. Naabutan ni Balahadja na hawak ni Don Pepe si Zoe at umiiyak ito. Galit na tintukan ng baril ni Balahadja si Don Pepe at ibinaba niya ang baril niya. Dinala sa loob ng warehouse si Don Pepe para itali muli. Sinabihan niya ito kapag nagtangka ka pang tumakas ay papatay na talaga kita. Walang nagawa si Don Pepe at iniisip pa din niya ang pagkakabaril niya kay Zoe. Agad naman binalikan ni Balahadja si Zoe at tinulungan niya na makatayo at dinala sa loob. Tinawagan agad ni Balahadja si Moira para sabihin ang nangyari na kailangan nilang dalhin si Zoe sa hospital dahil may tama ito ng baril, na ikinagulat naman ni Moira at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Balahadja na nagtagkan tumakas ang matanda, mabuti na lang at naabutan ko sila dahil kung hindi, mawawala lahat ang pinaghirapan natin ng dahil sa anak mo. Nataranta naman si Moira at agad niyang ibinaba ang tawag ni Balahadja para puntahan sila sa warehouse. Samantala, habang si Annalyn ay nasa Apex Hospital dahil doon dinala si Giselle pagkatapos nitong nawala ng malay dahil sa sobrang pag-aalala kay Don Pepe. Kaya agad niyang tinawagan ni Annalyn ang nanay Lynette niya para sabihin ang nangyari sa kanila. Ikinagulat ni Lynette ang sinabi ni Annalyn na kinidnap si Don Pepe. Umiiyak na naikwento ni Annalyn kay nanay Lynette niya na sinundan niya ang tatay Robert niya kung saang lugar sila makikita upang magbayad sila ng ransom sa mga kidnappers. Sabi ni Annalyn na ibigay na nila ang pera pero hindi pa din nababawi ang lolo Pepe niya at hindi pa din na ibabalik sa kanila si Don Pepe na labis na ipinag-aalala na din ni Annalyn kung ano na ang nangyayari sa lolo niya. Hindi alam ni Lynette kung paano niya madadamayan ang anak niya na si Annalyn sa mga problema nito dahil ramdam ni Lynette na sobra na din nahihirapan ito. Kaya hindi na niya sinabi pa ang nangyari sa kanya para hindi na rin mahirapan si Annalyn sa mga iniisip niya. Hindi na kaya maililigtas pa si Don Pepe? Sasabihin kaya ni Katie kay Lynette ang nakita niya tungkol sa ginawa ni Carlos? Anong mangyayari kay Zoe? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.